topic is salvation. Yung kwento ni Juliana ay iba. Ito naman ay para sa mga malakas ko. Para sa mga bagong bisita natin, para malala nila ano ba itong salvation na ito. Ihahayag ko para magkaroon ko kayo sa puso ng detail na ano ba itong salvation na ikinakakalat ng mga Kristiyano. Ito po, makikita natin yan sa John 3:3. Sa Tagalog, John 3:3. Okay. Sige po. Sige sa Tagalog na naman. Bago tayo mag-start na. Okay. Sumagot si Jesus. Tandaan mo ang sinasabi ko ito. Malibang ipanganak na muli. Pakinggan po natin yung salita. Malibang ipanganak muli. Ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ito? Isang verses lang ito. Ibig sabihin, sabi ni Jesus, thank you. Tandaan ninyo, no? Pagka kayo ay kinakailangan natin ipanganak muli. Ito yung kwento ni Jesus na nakipag-usap siya sa pinakamataas na pariseo at sinasabi niya na gusto niyang malaman kung ano yung pinakakala ng Jesus. Kaya kinausap niya ng one-on-one. So ngayon, binibigay ko sa inyo kung ano yung sinasabi ni Jesus dito na hindi natin daw makikita ang paghahari ng Diyos kapag hindi tayo muli ipapapanak. Paano ipapapanak? Kailangan ba tayong bumalik sa ating mga magulang para tayo ipapanak muli? Hindi po yun ang ibig sabihin ni Jesus. Ang ibig sabihin ni Jesus, kinakailangan natin mabuhay ang ating espiritu kasi nabubuhay tayo patay. Di ba buhay tayo? Taas sa kamay. Buhay po ba kayo? Buhay kayo. Pero espiritu, buhay ba? Yung mga nakakilala kay Kristo, buhay. Pero yung hindi nakakilala, yun ang sinasabi na kinakailangan po natin ipapanak. Ibubuhayin ng Panginoon ang ating mga espiritu, yung nandiyan sa espiritu natin, kasi nilalang tayo ng Diyos na may espiritu, kinakailangan, subalit tayo nagkasala, umalis, pinaalis, naputol. Naputol po yung ating yung espiritu, pinutol ng Panginoon, kaya wala na tayong connection sa Diyos. Kaya namatay ang ating espiritu. So ngayon, ang sabi ni Jesus, dumating siya. Hindi natin makikita ang pagkakari ng Diyos kapag hindi tayo mabubuhay. So ngayon, bubuhayin natin ang mga espiritu niyo. Lahat nandito kayo. Hindi ba kayo maniniwala? Maniniwala kayo later on. Dahil ang Holy Spirit is espiritu na bubuhay sa mga patay. Si Jesus namatay po ba? Sino nagbuhay kay Jesus? Dumating ang Holy Spirit at siya ang bubuhay. Kasi si Jesus ay tao. Tama po ba? Si Jesus ay tao. So ngayon, namatay siya sa krus. Namatay po ba sa krus si Jesus? Sino naniniwala na namatay sa krus? Asa kamay! Oo, naniwala. Sino naman naniniwala na nabuhay na muli si Jesus? Ang kadahilanan, bumating ang Holy Spirit na siya ang bumuhay. So ngayon, gano'n din kayo mga bago, mga bisita, mga hindi pa na makakilala kay Kristo. Kahit hindi nyo pa kilala sa Kristo, magpapakilala sa kapag binuhay ng Espiritu nyo. Amen po? Pagkatapos ng ating bago matapos ang ating service, bibigyan ko kayo isang panalangin para mabuhay ang Espiritu. Pero ito muna ang ating yung mga kaalaman para hindi kayo magtaka na bakit natin kailangan ng pagkabit niya ng sister. Ano ba ang gusto namin, gusto mong pahiwatig sa amin. So ngayon, ito yung number 1. Kailangan malaman nyo na God loves you. Mahal ba kayo ng Diyos?
Amen. Mahal po ba kayo ng Diyos? Kailangan tanggapin nyo na, yes, God loves me. Amen po? Okay. Malalaman natin yan sa John 3:16, paborito ng buong mundo. Sa ibang relihiyon din, binabanggit yan dahil paborito yan ng mga natuturo. Kasi yan ang verse na nagpapabuhay sa mga tao. Basahin po natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Tatagalogin natin para mas malinaw, papasok sa puso nyo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanya kaisa-isa niyang anak upang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May delay. Okay, may delay ba? Okay. Sinasabi dyan ang pag-ibig ng Diyos. Ang ano yan para madaling ma-memorize. For God so loved the world. Hindi niya sinabi na for God so loved Christian, for God so loved Muslim, Catholic. Hindi lahat ng tao sa mundo ay mahal ng Diyos. Kahit sinasabi nyo na hindi ako mahal ng Diyos kasi mahirap kami, kasi hindi totoo yan. Ang nagsasabi niya sa sarili mo is si Satanas. Kapag nakita niyo ang sarili niyo sa salamin, nakita niyo na ang Diyos. Kasi we are an image of God. Naniniwala po ba kayo? Kaya kailangan pag nananalamig kayo, uy, ang pogi mo pala. Jesus, kasi pogi ko. Kasi nakuha natin si Lord eh. Amen po? Nakita niyo ang sanggol, magkakamukha. Sino rito ipinanganak ang sanggol, may iba itsura. Lahat magkakamukha, minsan sasabihin, anak ko yan. Hindi, anak ko yan. Hindi, anak ko yan. May tatakpan dito. Yung mga birthmark lang ang tinatandang. Pero magkakamukha. Kasi we are an image of God. Nagkakaiba na lang yan pagka nag-ano na sa ugali, sa ano lang siguro ng mga magulang. Amen po? So ngayon yan ang sinasabi. Ibinibigay ng Diyos ang pag-ibig niya sa mundo at ibinigay niya kaisa-isa niyang anak. Sino to? Si Jesus. Si Jesus, ibinigay niya kasi sinabi niya, doon pala nag-meeting sila, anak, nawala na yung aking mga anak. Hindi na nila ako maririnig. Kasi naputol, namatay na ang mga anak ko. Wala na silang espiritu. Pumunta ka sa lupa. Kailangan mo iligtas sila upang makabalik sila sa akin. Amen? So, si Jesus, alam na niya ang pagdadaanan niya dahil nag-meeting na sila, Father, Son, and the Holy Spirit. Tama po ba? Kasi Trinity yan. So ngayon, ang sinabi niya, ganito ang pagdadaanan mo. O ikaw naman, Holy Spirit, pupunta ka pagka namatay siya. Kasi mabubo. Si Jesus ba from langit bigla siyang bumaba. Ganon? Pupunta siya sa tiyan. Sino yung ginamit? Si Mary. Siya yung nagdala ng siyang na buwan para makita na siya ay naging tao, subalit siya ay galing sa Diyos. Amen? Para lahat ng mga tao, mahirap man o mayaman, kailangan maniwala ang Diyos ay hindi namimili ng katangian. Amen po? Pero ang tao ang namimili, kapag mayaman ka, hello, good morning. Pagkatahirap ka, sige na, bakit ka dito? Diyan ka lang huwag ka punta doon. Kasi meron ako, kadalasan ganyan ang attitude ng iba. Ang Diyos hindi lang namili. Kung sino ang pinakamahirap, punta mo. Kung sino ang pinakawala, tawagin mo at welcome mo sila dito. Dahil sila ang tatanggap ng aking gantimpala. Dahil mahirap sila dito sa mundo. Dadalhin ko sila sa kaharian na aking pinaprepare. Amen po? Kaya siya ay dumating
At kung sino ang naniniwala sa Kanya, yun po, ay siya hindi mapaparusahan. Siya ay maliligtas. Ano ba itong maliligtas? Maliligtas kayo sa sakit, maliligtas kayo sa kamatayan, maliligtas kayo, at magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin, pag sinasaksak, alam ko sa atin ni sister, hindi ako mamamatay. Hindi po yun ang totoo. Mamamatay po tayo lahat. Kasi yan ang sumpa ng Diyos. Amen? Ang sinasabi ng Panginoon, mamatay man ang ating mga katawan, itong vessel, itong ating katawan. Pagpikit mo, pagdilat mo, nasa presence of God na tayo. Yan yung eternity na ibibigay sa atin. Amen po? Buhay na walang hanggan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Another, John 10:10. The thief cometh not, but for to steal and to kill and destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Dumating ang magnanakaw, para lamang magnakaw, pakinggan po natin para lang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako. Sino yung nagsasalita? Si Jesus. Naparito ako upang ang mga buhay ng masagana at ganap. Ang ibig sabihin nito, sino rito nakakakilala ng mga magnanakaw? Hindi natin pahuhuli, huwag kayo mag-alala. Tinatanong ko lang kung ano ang trabaho ng mga magnanakaw. Ha? Manguha ng gusto nilang mga. Pagka ang magnanakaw ba, sasabihin sa may-ari, uy, magnanakaw ako patuloyin mo ko. Pwede ba yun? Hindi sila nagpaparang, bigla na lang sila dumating, nakatutok na yung baril o whatever, di ba? Ano ang madalas na ginagawa ng magnanakaw? Pumapatay at maninira. Sino ang taong ganyan? Si Satanas. Kasi ang enemy, hindi po pwedeng maging siya ng Diyos. Ang Diyos ay pagmamahal. Hindi siya magnanakaw, hindi siya papatay, hindi siya maninira ng mga relasyon. Inon po, kaya ang sabi ni Jesus, ang mga magnanakaw, ang gawain niya, ang kaaway. Kaya yung mga tao, pag halimbawa nakakita kayo magnanakaw, halimbawa meron kayong friend, o mga kabataan, alam niyo siya na nagnanakaw, malikot ang kamay, kakausapin niyo siya. Hindi siya yung taong yun. Yung espiritu pumasok sa kanya, yun yung nagtuturo sa kanya na magnanakaw ka, pumatay ka. Kaya natutorture sila na gumawa ng kasalanan. Pag nagawa na nila yung isa, another dagdag. Parami hanggang makasanayan. Amen po? Pero ang sabi ng Panginoon, patayin man tayo. Bibigyan ko pa rin kayo ng buhay na masagana. Ibig sabihin, huwag kayong matakot na mamatay. Kadalasan na, ayoko pong mamatay kasi dami ko pang asikasuhin. Amen po? Kasi yung sinasabi ng iba na pagka pinatay ako, wala nang mangyayari sa buhay namin. Pero ang totoo, hindi ka papatayin kapag may purpose ka pa. Pag wala ka ng purpose dito sa mundo, and then boom. Amen? Okay, number 2 na tayo. We are sinner and separated to God. Ito yung kwento ko. Tama po ba na tayo ay makasalanan? Sino na naniniwala na sa sarili niya na wala akong kasalanan, sister? Mabait ako. Amen? Malalaman natin kung totoo yung sinasabi. Kasi sinabi sa Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat po ba tayo nagkasala? Walang sino mang nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin kapag nung hindi pa tayo Christian, lalo na yung hindi pa kilala si Jesus, lagi natin sinasabi na hindi ako papansinin na ni Lord kasi pinakamasamang tao ako. Talagang hindi tayo makakaabot sa Kanya kasi ang layo lang ng Diyos. Amen po? Kaya huwag natin sasabihin na
makasalanan na ako, hindi na ako tatanggapin ng Diyos. That's the enemy na nagsasalita sa kanya. Amen po? Kaya ang sinasabi niya na tatanggapin na, Panginoon, yes, ako'y makasalanan. Tulungan mo ako maalis ang lahat ng aking mga kasalanan upang makaharap ako sa iyo ng malinis. Amen? Amen po? Okay, next natin ang Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sapagkat kamatayan, ito dapat natin tandaan, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sino ang nakakarinig na kapag ka nakapatay ng tao, anong ginagawa? Diba sa ating pagka nakamatay na habang ng pulis at makukulong? Amen po? Pero pagka lahat tayo may kasalanan, makukulong ba tayo? Ha? Hindi tayo makukulong kasi hindi naman alam nila yung kasalanan mo eh. O, limbawa ito si Rebe. Nagnanakaw pala pero hindi alam ng tao. Makulong ba siya? Ang mga malalaking na sinasabi na nakapatay, diba? May sinasabi, yun nakukulong. Pero yung sinasabi pero ang totoo, nakakulong tayo sa ating mga kasalanan. Yan ang ating dapat tandaan na sinasabi niya. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kung alam mo na meron kang na sa sarili mo, kailangan natin pagsisiyan. Panginoon, patawarin mo ako dahil ako'y makasalanan. Amen po? Kaya next na natin yan. Number 3 na natin, Jesus is the answer and we need accept as Lord and Savior. Amen po? Kailangan tanggapin natin ang Panginoon, siya lang ang kasagutan. Romans 5:8. But God demonstrate His own love toward us in that while we were still sinner, Christ died for us. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen po. Lahat ng ating mga kasalanan, pinagbayaran na. Boom! Ginano na niya. Anak, lahat ng kasalanan mo, kinuha ko na. Oh, okay. Bayad ka na. Wala ka ng Ako na ang umako. So ngayon, bibigay niya sa iyo yung kalinisan. Kaya pagkasalanan, hindi ba pwede akin kung kasalanan? Huwag niyong tanggihan kasi yun ang ginawa ng Kristo. Ang sinong tumatanggi kay Kristo sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay at nireject mo siya, understood, hindi kayo naniniwala sa kanya, may kaparusahan niya pagdating ng panahon. Kasi pag dumating siya at inuha niya yung kanyang mga anak, maiiwan kayo rito. Yung mga hindi tumanggap at hindi naniwala sa kanya, maiiwan dito at ang galit ng Diyos Ama, ibubuhos niya sa mga taong hindi naniniwala sa kanyang anak na ipinadala niya upang maligtas tayong lahat. Amen po? Kaya dapat natin tandaan, Panginoon, salamat. Tatanggapin ko yan by faith. Sa aking paniniwala at sumasampalataya ko sa iyo, Panginoon, tatanggapin ko yan. Kahit hindi ko pa nararamdaman, pero ang Holy Spirit nararamdaman yan, tatanggalin yan unti-unti. Amen po? Kaya huwag niyo baliwalain ang paghihirap ng Panginoon sa krus at ang kanyang pagkabuhay. Amen po. Next natin, John 14:6. Jesus said unto him, I am the way. Paborito na nga dyan. I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but except through me. Sumagot si Jesus,
Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin nito, anak, ako ang daan. Kung yung sasabihin na, asan ang pinto, Panginoon? O, pag sinabi naman niya, ako rin ang katotohanan mo, paano mo nasabi ang katotohanan? O, ang buhay. Paano mo nasabi, ikaw ang buhay, Panginoon? Isa-isay natin. Ako ang daan, sinabi niya. Ikaw ay pupunta sa kaharian ng aking Ama sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa akin. Dadalhin kita doon. Dahil papasok ako sa iyo at ang Diyos Ama sa tuwing nakikitang nagkakasala ka, nakaharap ako. Dahil ligtas ka na. Amen po. Amen. Kaya huwag niyo sasabihin na, hindi, ayoko, Jesus. Hindi mo pwedeng itanggi pag tinanggap mo na siya, naniwala ka. Yes, Lord, naniniwala ko. At hindi ako natatakot dahil pinagbayaran ng niya na. Kailangan tanggapin natin yun. Sino ba rito pagka nagkaroon ng limbawa, nagsanla? Hello? Sanla. Sanla ng kahit na alahas, whatever. Diba? Pagka nagsanla tayo din sa pawn shop, anong ginagawa? Tutubusin natin, di ba? Kapag di natin matubasan ang ginagawa natin, binabayaran yung tubo. So ngayon, pagka tutubusin mo na, babayaran mo yun, di ba? Si Jesus yun. Tinubos tayo dahil ang nag-ahari sa atin ay si Satanas. Ngayon po ba, biglang natulog si Satanas? Si Satanas ang nag-ahari kasi mula pagkabata hanggang lumaki tayo, ang ating buhay ay puro kasamaan. Sino rito pinanganak na marunong nang lumalang sa mga matatanda? Di ba tinuturuan natin mga bata? Don't say that. Don't touch that. Puro bad. Pag sinabi mo mong hawakan, lalo yung gagalawin. Aasar ka pa. Gaganunin ka pa. Hanggang sa maasar ka, di ba? Wala ritong sanggol o bata, tulog ka na. Wala ritong bata, natuturuan mo na mabuti na siya. Lahat tayo nang galing sa masama. Amen po? Kasi ang nag-hari sa atin mula nang sinumpa tayo, nagkasala ang ating ninuno na si Eva at Adan, minana na natin yun dahil yung sumpa ng Diyos sa atin. Simula sa iyong seed, sa iyong lahi, mabumunga kung ano ang kinuha. Kaya lahat ng pinapanganak, sunod-sunod, pare-pareho. Subalit alam ng Diyos na hindi pwede mangyari. Kaya pinadala niya ang anak niya para alisin yung seed na yun. Kaya yung sinabi ng Diyos sa Genesis, magtatalo sa babae, magtatalo ang seed mo at seed ng kaawa. At seed mo at seed ni God. Kasi two seed ang ng babae na sinumpa ng Diyos. Nasa Genesis yan. Basahin nyo. Kaya huwag natin baliwalain. Tayo ay nakikita natin ng bata. That's a nature ang ating nakikita. Subalit, kapag kayo ay natanggap niyo si Kristo, tatanggalin niya yung seed niyo. Kaya si Kristo namatay, tinapakan niya yung ulo ng ahas, si Satanas. Ibig sabihin, it's finished. Lahat ng sin, lahat ng sumpa ng nakaraan, lahat ng kasakitan from the past, inako ko na, tinanggap ko na, pinutol ko na sa tinapakan ko na yung kaawa. Amen po. Huwag yung iisipin na, mana kasi ako sa tatay ko, meron akong high blood, mana kasi ako may diabetes. That's enough. Pagka-Kristo ka na, ang sabi ni Jesus, pinaghirapan mo na sa krus, hindi ko natatanggapin simula sa aking generation at wala nang susunod na generation na mamanain nila yung sakit na natanggap ng aking mga magulang. From this moment of my generation, will stop every curses, every diseases, will stop in Jesus' name. Pagka dineclare nyo ng gano'n, ibig sabihin tinatanggap nyo yung kalinisan. Susunod na generation, hindi na nila tatanggap. Amen po?
Kaya huwag kayo magsasalita ng, nana ko yan. Hindi, in Jesus' name, I believe Jesus is still sabi niya. Amen po? Kaya yung sinasabi dyan, sumagot si Jesus, siya ang daan sa katotohanan. Ang katotohanan sinasabi, itong salita, si Jesus yung salita. Siya yung Word of God na naging tao. Makikita natin yan sa John chapter 1, sa bandang 12:15, mga ganon. Mababasa nyo dyan na ang salita, ito ang salita, Word of God, ay naging tao. At ang tao ay si Jesus. Kaya siya ang katotohanan. Hindi magsisinungaling si Jesus sa lahat ng mga sasabihin niya dito. Kung itong Bible ay sinungaling, itapon na natin to. Pero ang sabi, si Jesus ang salita. Kaya itong Bible ay buhay. Huwag yung babaliwalain ang mga salita. Itong hindi po. Kapag ka nagsisinungaling ang salita, hindi yan galing kay Jesus. Amen po? Dahil ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. Satan is the father of a liar. Kaya ingat-ingat tayo kasi si Jesus hindi siya magsisinungaling. Okay, hindi yung isa buhay. Siya ang magbibigay ng buhay sa atin. Amen? Ito naman, John chapter 1, verse 12. But as many as received him to them, he gave the authority and the power to become the sons of God, even to them, those who believe in His name. Subalit ang lahat na tumanggap, ibig sabihin pagkalat kayo ay tumanggap, at sumampalataya sa Kanya, sino sa Kanya? Si Jesus. Ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, kapag naniniwala tayo kay Jesus, Panginoon, Ikaw ang aking tagapagligtas, hindi ako mabubuhay ng dahil sa iyo. Binuhay mo ako sa pangalawang pagkakataon at binuhay mo ang aking espiritu. Naniniwala ako sa iyo, Panginoon. So ngayon, pagka nagsasabi ka at naniniwala kang gano'n, kabilang ka sa anak ng Diyos. Amen? Hindi na tayo anak ng demonyo. Babuwal ko doon, anak ng demonyo. Pagka nagagano ka mga anak ka ng Diba? Pero sa totoo naman. Totoo naman. Pero pagka naging born again ka na, pagkabago na yung nabuhay na yung mo, hindi na ako anak ng demonyo, anak na ako ni Kristo, anak na ako ng Diyos. Dahil yun ang nakasulat ko. Ito ang katibayan, ito ang resibo. Pag kami nagtanong, sino may sabi sa'yo, anak ka ng Diyos? Ito, John 1:12. Amen po? Dahil ang resibo nyo, walang katibayan na nagsasabi, kapag ka tayo naniniwala kay Kristo at siya, at sinasampalataya natin siya, kabilang tayo. Bibigyan tayo ng authority na maging anak. Uy, alam mo ba, anak ako ng Diyos. Ewan na eh. Sinasabi ng iba. Ikaw siguro, anak ka ng demonyo. Huwag yun naman gano'n. No? Kasi sa sobrang isa, kasi nung bago akong born again, sinabihan ako na, hindi mo ba alam si God nasa iyo? Ha? Baka nangyayari yun? Basta nasa sa'yo. Says ko, nandiyan ka ba? Kinakausap ko. Amen po? Pero hindi pa natin nakikita ang katotohanan na si Kristo ay papasok sa atin, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen po. Sa Ephesians chapter 2 naman, dyan naman nagpapaiwanan kung paano nyo gagawin. For by God, by grace, you are saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at kaligtasan. Ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Ito sinasabi na maraming sinasabi na naligtas ako dahil magaling ako, mabait ako, hindi ako nagkakasala. Iwasan ko yung kasalanan na yan. Ako na nagsasabi ka yun, hindi niya kilala yung sarili niya. Kasi ang sarili niya ay hindi niya parang nakikilala kung sino siya. Di ba po nagkakaproblema
Hanapin ko muna yung sarili ko, nawala yung sarili niya. Diba? Pagka yung mga mag-boyfriend o kasitahan, wala mo na tayo. Bakit? Hanapin ko muna yung sarili ko. Yung iba naniniwala, pero nung naging Christian ako, ay, mali pala yung buwan na yun. Hanapin yung sarili. Ibig sabihin din natin kilala kung nasa yung sarili natin. O ngayon, nung naging Christian ka na, nakita mo siya, wow, anak pala ako ng Diyos, grabe. Ikaw, anak ka ba ng Diyos? O, kaya yung iisipin nyo na hindi na nawawala yung sarili ko, kilala ko na yung identity ko. Alam ko na, nasaan ako pupunta. Ganun ka agad. Amen po. Kaya yun ang napakaganda. Sinasabi niya, ang kaligtasan, kagandahang loob ng Diyos, na tayo ay naligtas. Ano ba itong kalooban ng Diyos? Sino dito nakaka-receive ng regalo? Sino nakaka-receive dito ng regalo? Wala? Regalo. Lahat. O, tingnan natin yung ginagawa nilang Christmas. Hello, Christmas gift. Di ba marami pagka nag-open tayo ng regalo? Ano ginagawa natin? Ano ginagawa natin sa regalo? Mamadaling buksan, di ba? Sino rito binigyan ng regalo na isinantabi? Punta kayo. Okay. Ganyan ang mga tao. Ganyan ang mga tao. Binigyan tayo ng kalooban ng Diyos. Binigyan tayo ng gift. Pero hindi natin pinuksan. Kasi ayaw natin buksan kasi wala naman yun. Pero pagka nakakita na regalo, kahit ano pa, kasi nakabalot eh. Unless hindi nakabalot, alam nyo na yung loob. Pero pagka nakabalot, yan ang sinasabi niya, binigyan tayo ng Diyos ng kalooban, ng gift sa ating kaligtasan. Anak, tanggapin mo ako kasi may regalo ako sa iyo. Kung nakaharap ni si Jesus. Ano po yung Jesus na regalo niyo? Ako. Ha? Bakit ikaw? Yung iba din niya. Pero pagkakalala mo, Panginoon, ano po yun? Diba? Halika, dadalhin kita sa karian na ito ang totoong buhay mo. Ha? Dadalhin kayo sa langit. Nakita kasi si Jesus hindi nagpapakita sa mga tao na alam nilang maganda ang kinalabasan ng kanyang pag-ibig. Lahat tayo ay mabuti. Wala sa kaugalian natin na masama tayo. Alam ng Diyos, nakikita tayo na mabuti tayo kaya hindi din niya tayo pababayaan kahit hindi ka natin sa kasalanan. Ako nga, pinakamasama na akong babae sa tingin ko. Pero tinawag ako ng Panginoon, napakabuti niya dahil lahat yun nilinis niya. Ginawa niya akong pure as a white snow. Nakita niyo yung yellow, pagkamulan ng yellow, puting-puti, ganun gagawin tayo. Kahit sinasabi mo na, mamamatay ako, ganyan ako Panginoon, hindi ako rapat dati sa'yo. Sino may sabi sa'yo? From now on, wala na yan. Ibibigay ko sa kalinisan at tinanggap ko na yan nung namamatay ako sa krus. Ha? Ikaw naman, siyempre nagtataka. Kaya nga yung sinasabi, for by God's grace, siya yung grace, siya yung kagandahan na talagang pag tinanggap na niwala tayo, darating yung grace. Dito yung pangalan grace, si Gracia ha. Ito ay grace, ang kalooban ng Diyos ibibigay niya sa iyo. Ililigtas ka niya. Dahil maputik tayo, madumi tayo, ang dumudum. Alam niyo yung baboy pagka nakaano sa putik? Pag tinignan niyo yung baboy naglalampisaw sa putik, ganun tayo. Yung dumi niya, pinaglalaroan niya, ikot-ikot siya doon. Ganun tayo noon. Pero pagka nilinis, anak, dadaling kita rito. Malinis ka na dahil anak ka kita. Amen po? Kaya yun ang so special to us. At hindi natin may pagmamalaki na naligtas ako dahil sa aking kabutihan. Hindi totoo yan. Amen po? Kaya lagi natin tandaan, si Kristo ang ating kasasalutan. Another verses para madagdagan natin. 1 John 1:9.
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tagalogin natin. Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisan tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ibig sabihin, lahat ng mga kasalanan nyo, kahit ang maliit o malaki, tandaan nyo ang kasalanan, kapag ka nakapatay ka ng tao at nagnakaw ka ng ballpen o nangupit ka ng pera, di same kasalanan po yan. Kaya lahat, nung naging Christian ako, ganun din, ay, kasalanan pala yung nangupit ng barya sa nanay ko. Patawarin mo ko na, Lord, hindi ko alam yun, sin din pala yun. Kasi maliit at malaki, parehong sin yun. Amen po? Kaya huwag natin baliwalain ang salita. Kapag confess, ibig sabihin, binabanggit ng mga salita ang iyong mga kasalanan, Panginoon, at aminado kayo, nagkasala ako, patawarin mo ako, Panginoon. Simula pagkabata hanggang ngayon, Panginoon, tulungan mo ako maging malinis. Ayun lang sabi niya, tutulungan ka niya. Lahat lulunisin. So ngayon, pagka nilinis na kayo ng Panginoon, mararamdaman nyo yun na yan. Nakakalimutan nyo na yung mga kasalanan nyo. May peace. At mararamdaman nyo yung love na nanggagaling sa Panginoon. So ngayon, every time na hindi ibig sabihin pagka nilinis na tayo ng Panginoon, ay hindi na tayo magkakasala. Hindi po totoo yan. Magkakasala tayo, subalit ang Panginoon at ang Holy Spirit nandiyan para tayo ay alalayan o anak. Meron yung conscience na huwag nang gawin yan. Ay, oo nga pala, bawal na pala. Pagsasalita pagmumura, ay, sorry po Lord, nakapagmura na naman ako. Hindi instantly yan na pag inaamin mo sa sarili mo na, Panginoon, nagmumura ako, ayokong magpangit, bastos ang aking bibig. Linisin mo ng yung banal na dugo. Kasi si Jesus, ibibigay niya kapag kinumfess natin at sinamin natin sa sarili natin na tayo ay nagkasala. Amen po? Yan ang ating Sa Acts 16:31, and they said, believe of the Lord Jesus Christ and you will be saved, and they your household. Sumagot naman sila, sumasampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay naniniwala na si Kristo ay ang iyong Panginoon ni si Kristo, ang iyong sambayan, hindi ibig sabihin ay maliligtas sila. Kasama mo sila sa iyong mga pagpapala. Kapag pinagpapala ka, ang mga pamilya mo ay pagpapalain. So ngayon, yung mga pamilya mo, kahit wala pa sila kay Kristo, mararamdaman nila, ano ba, ate, ano ba, mama, ano ba yung nandyan sa'yo? Lagi ka pinagpapala, na pinagpapala rin kami. Amen? Maliligtas. Ngayon, maikayat din sila na gusto ko na rin pumunta sa church maniwala kasi ang pagpapala mo ay nararamdaman namin. Ang kagalingan mo ay aming magiging kagalingan. Amen po? Kaya lahat ay maliligtas. Kaya sa isang pamilya may isa na maliligtas. Yun ang magiging powerful gagamitin ng Panginoon para manalangin para sa pamilya. Amen po? Hindi hayaan ng Diyos na pabayaan tayong lahat. Amen po. Sa Romans chapter 10, verse 9 to 10, that if you confess your mouth, the Lord Jesus shall believe in you, in your heart, that God has raised him from the dead. Ito yung sinasabi ko, no? And shall be saved. For with the heart men believe unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. O ito, kung ipapahayag ng iyong bibig, ng iyong labi, na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya
na siya'y muling nabuhay, muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Yung puso nyo kailangan naka-align. At sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya na sa pamamagitan ng kanyang labi. At sa gayon ay naliligtas. Ibig sabihin niya, kapag tayo ay naniniwala talaga sa Panginoong Hesus na siya ang Panginoon, lahat ng ating makakasama natin sa kanyang kaharian at maliligtas. Amen po. Lahat ng kasalanan niyo, kahit magkasala pa kayo ngayon, maaaring realize mo, ay, patawarin mo ako. Instantly, tatanggalin ka. Pero pagka alam mo ng kasalanan ng ginagawa mo, in-ignore mo yung conscience mo na huwag mong gawin yan, masama yan. In-ignore mo siya, as inulit mo ulit, ano na mangyayari, magiging na siya, bundok. Pagkakaroon na ng kalos sa puso natin. At hindi na natin mapapansin, nagpapatuloy na tayo sa kasalanan. Bumabalik na naman tayo sa ating dating mga ginagawa. Na inalis ka na doon sa kaputikan, bumabalik ka na naman sa putikan. Dahil yun ang sinasabi, kapag ka nagkakasala tayo at hindi natin kinokonfess, patawarin mo ulit ako, Lord, nagkasala ko. Kamali na naman ako. Kapag hindi natin inaamin na tayo nagkasala, nandun na naman tayo sa putik. So ngayon, pag nasa putik ka na, mahirap umalis doon mag-isa. Mahirap umalis mag-isa sa putikan. Until nasasabihin mo ulit, Panginoon, niligtas mo ako. Nakita niyo si Peter? Nung nalaglag siya, naglakad siya sa tubig. Help me. Inabot ni Jesus ko, babalik ka ulit sa kalinisan. Ganun lang kaisa kasi merciful si God. Hindi ibig sabihin, merciful si God, magkakaroon na tayo ng lisensya para magkasala. Magkakasala ako kasi okay naman pala kay Lord kasi may ng grasya, may awa ng Diyos. Hindi po gano'n. Kapag intention mo na gano'n na malalayo tayo ulit sa Panginoon. Okay, ang ating conclusion, salvation comes through faith, not works. Okay? Yan ang ating conclusion. Now, magsisimula tayo sa mga bisita natin ngayon. So ngayon, patatayuin ko, wala namang bisita dyan, lahat dito. Look, patatayuin ko yung mga bisita. At ready na po ba tayo? Narinig niyo yung mga ipinaliwanag ko. Yan po ay mga resibo para malaman nyo kung bakit kailangan natin tanggapin ang Panginoon. Ready na po ba tayo? Tayo po yung mga bisita na mga bago. Tayo po kayo. At yung nag-imbita, pwedeng malapit dun sa kanila. Punta po kayo para makasama natin sila maipag-pray. Hindi na natin kayo papuputay sa harap. Gusto ko na nandiyan lang po kayo. Tabihan nyo lang para mailid nyo po ano yung sasabihin. Amen po? Okay.